DRR Frameworks and Policies. Sa DRR mainstreaming, hindi naman tayo nagsisimula sa wala. May mga giya na tayo sa iba't ibang mga institutional frameworks at polisiya sa pambansa at pandaigdigang antas. Giya ito para makita kung ano bang mga karapatan ng komunidad at ano ba ang mga aral na natutunan ng iba't ibang mga komunidad sa DRR. Sa pambansang antas, pinalitan ng Republic Act 10121 o DRRM Act ang Presidential Decree 1566 pagkatapos ng 3 dekada. Puwersado ang pamahalaan noon na magpasa ng bagong batas dahil sa pinirmahan nitong kasunduang pandaigdigan sa Hugo Framework of Action for Disaster Risk Reduction. Marami rin ang nagsabi na napasa lang daw ang batas dahil tinamaan ng bagyong Ondoy ang mga mambabatas noong 2009. Pero sa totoo lang, lampas isang dekadang nangangampanya ang iba't ibang NGOs at POs para magkaroon ng panibagong batas. Hinangad na mapalitan ang PD 1566 na ginawa pa noong panahon ni Marcos dahil ang mga patakaran nito ay sentralisado, nakatutok sa mga hazards at sa pagresponde sa mga kalamidad. Dati kailangan pang magdeklara ng state of calamity ang national government bago pwedeng gamitin ang pondo ng mga barangay at mga bayan na calamity fund para rumusponde sa mga kalamidad. Dati umaasa ang mga barangay ng ayuda mula sa mas mataas na antas ng gobyerno. Mahirap ang ganitong klaseng pamamahala dahil isang arkipelago ang Pilipinas kung saan hiwa-hiwalay ang mga isla at kung saan devolved na dapat ang kapangyarihan sa mga local government units. Mabagal ang tulong sa national government at maaaring di angkop sa pangangailangan. Sa DRRM Act, naging decentralized ang pagtugon sa mga risko. Binigyang pansin ang mga vulnerabilidad ng mga komunidad at binigyan ng pagkakataon na mapalakas ang kakayanan ng mga lokal na komunidad para makatugon ng maayos sa mga kalamidad. Kinilala na ang DRR ay bahagi ng kaunlaran ng komunidad. Nakakalungkot dahil may mga prioridad na panukalang batas na binabalik sa sentralisadong pamamahala sa pamamagitan ng pagpapalakas ng isang departamento para lang makatugon sa mga kalamidad ulit. Ang National Disaster Risk Reduction Council ay isang pagkilala na kailangan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng lipunan ang DRR. Pinasa ang pamumuno ng iba't ibang yugto ng disaster risk reduction sa mga naaangkop na ahensya ng gobyerno tulad ng DILG para sa disaster preparedness, DSWD para sa disaster response, DOST para sa prevention and mitigation, at NEDA para sa rehabilitation and recovery. Dinagdagan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil kulang ang komposisyon ng naunang konseho. Nilagyan din ng kinatawan ng mga lokal na pamahalaan, civil society at pribadong sektor. 4 ang kinatawan ng mga CSOs para magkaboses ang iba't ibang hanay nito tulad ng POs, NGOs, faith-based organizations at academia. Pero problema ng mga CSOs noon habang nangangampanya na ang chair ang Department of National Defense. Ito ay dahil mahihirapan tumugon ang pamahalaan sa mga kalamidad na dulot ng hidwaan. Masabing hindi bago ang konsepto ng Interagency Task Force kung saan nagsasanib puwersa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tumugon sa isang kalamidad. Pero ang problema natin, nawalan ng kinatawan ang iba't ibang ahensya, mga CSOs at mga LGUs sa IATF. Nawalan din ng mandato sa mga polisiya ang NDRRMC dahil lahat ay sentralisado na sa presidente. Dito sa larawan ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework, makita natin na ang hangarin ng pamahalaan ay mas mabigyang pansin ang disaster mitigation, prevention at climate change adaptation imbis ng ibang yugto ng disaster management tulad ng disaster preparedness, response at rehabilitation recovery. Isang manifestasyon nito ang pagbabago sa paggamit ng local DRRM fund. Maaring humigit na sa 5% ang DRRM fund ng budget ng bawat LGU. Sa pondong ito,
maaring gumamit hanggang 70% para sa preparedness, mitigation, at recovery. Hindi na kailangan maghintay ng deklarasyon ng state of calamity para magamit ang pondo. Kailangan lang mag-isang tabi ng 30% ng pondo para sa Quick Response Fund kung sakaling tamaan ng kalamidad ang komunidad. Ang hindi magamit na pondo ay ilalagay sa isang espesyal na pondo hanggang 5 taon. Dahil dito, natigil ang pagwawaldas ng Calamity Fund kapag hindi tinamaan ng kalamidad ang pamahalaang lokal. Maraming kwento na ang Calamity Fund ay nauuwi na lang sa mga Christmas party o kaya sa bonus ng mga opisyales. Maaari rin magbigay ng donasyon ng LGU sa ibang LGU na nasalanta ng kalamidad bilang pakikipagkapwa-tao nito. Para sa mga maliliit na LGUs na maliit lang ang pondo, maaring pag-ipunan nila ang mamahaling kagamitan para sa DRR. May alam akong barangay na pinagsama-sama ang kanilang pondo para makabili ng ambulansya para magamit ng mamamayan ng mga liblib na barangay. Dahil naging batayan ng dating paraan ng hatian ng budget para sa mga LGUs, mas malaki ang nakalaan sa mga syudad at mauunlad na bayan. Higit kalahating bilyon kada taon ang nakalaang budget para sa mga malaking syudad katulad ng Quezon City. Sa mga maliit na barangay, halos hindi umaabot ng 100,000. Kung sino pa ang mas vulnerable, LGU, mas mababa pa ang budget nila. At dahil bago ang sistema ng paglaan at paggastos ng DRRM Fund, marami sa mga opisyalis ng LGU ang natatakot na gamitin ang DRR para sa preparedness at mitigation dahil baka masampahan sila ng kaso ng Commission of Audit. Ilan lang ito sa mga issue na kailangan pang ikampanya para matugunan ng batas. Kasama sa mga pinagbabawal ng batas ang iba't ibang kalokohan na dating isinasagawa sa panahon ng kalamidad. Hindi dapat pwedeng harangin ang mga relief goods para sa mga nasalanta, tulad ng pagharang ng mga ayuda sa mga lumad na nasa gitna ng mga hidwaan ng militar at ng mga rebelde. Pinagbawal ang pagbili at pagbenta ng mga relief goods, ang pagbibigay at pagtanggap ng ayuda na hindi naman nakalaan sa kanila, ang pagpalit ng laman ng ayuda, ang pag-epal na ilalagay ang pangalan sa mga ayuda kahit na hindi naman galing sa kanya, ang iligal na paghingi ng donasyon na hindi naman ibibigay sa mga nasalanta, ang pagpaparami ng datos ng mga nasalanta para mas malaki ang makukuhang ayuda. Malaki rin ang penalty sa mga sumisira at nagnanakaw ng mga early warning devices. Higit sa lahat, maaring sampahan ng kaso ang mga opisyales na naging pabaya sa kanilang mga tungkulin sa DRR at maaari siyang ipagbawal na muling tumakbo sa susunod na mga eleksyon. Tuloy, mas madalas na ang pagbibintang ng mga opisyales sa ibang mga tao at mga institusyon para hindi sila ang maakusahan na naging pabaya sila. Para sa mga pandaigdigang patakaran, nabuo ang Hyogo Framework of Action pagkatapos ng Indian Ocean Tsunami noong 2005. Isang makabuluhang kasunduan ito dahil nalatag ang framework ng disaster risk reduction. Malakas na isinulong ng civil society ang pagsama ng pagbawas ng vulnerabilidad sa framework para iwasan yung pagtutok lamang sa pagresponde sa mga kalamidad. Dahil isa ang Pilipinas sa mga nagsulong nito, malakas ang panawagan dito sa bansa na baguhin ang ating batas. Nang maipasa nga ang DRRM Act, kinilala ito bilang isa sa mga abansing batas na alinsunod sa Hyogo Framework of Action. Nang mapaso na ang kasunduan na ito noong 2015, pinalitan ito ng Sendai Framework of Action. Hinahangad nito ang maparami ang mga bansa na magkakaroon ng batas sa DRRR at mapalakas ang kooperasyon ng mga bansa para tulungan ang mga developing countries. Pinapalakas rin ito ang access ng mga iba't ibang bansa sa mga international early warning systems. Umaasa na mababawasan ang mga mababawian ng buhay at mapipinsala sa mga kalamidad. Isang haligi ng Sendai Framework of Action ang pag-unawa sa mga risko.
Kinilala na ang mga mahihirap at umuunlad na bansa ay may karapatan at kakayahan kilalanin ang kanilang mga sariling pangangailangan at prioridad. Inklusibo dapat ang pag-unawa sa iba't ibang mga hazards at risko. Dapat rin tugunan ang mga ugat ng mga risko at hindi lang ang mga bunga ng mga kalamidad. Pinapagtibay din ang disaster risk governance. Hinihikayat na mabigyan ng proteksyon ang mga mamamayan, ang kanilang mga ari-arian at karapatang pangtao. Lahat ng ahensya ng pamahalaan ay dapat kasapi. Hinihikayat din ang pandaigdigang kooperasyon para mapalakas ang disaster risk governance ng iba't ibang bansa. Hinihikayat na mamuhunan ang bawat bansa sa pagpapalakas ng resilience nito sa mga disasters. Kinilala na may responsibilidad ang bawat individual at sektor at kinakailangan ang all-of-society engagement. Kinilala ang kahalagahan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na komunidad. Pinagtibay din ito na ang DRR ay kabahagi ng sustainable development ng bawat bansa. At syempre, pinapalakas ang disaster preparedness para mas epektibo ang pagtugon sa mga kalamidad. Sinusulong ang Build Back Better para sa recovery at rehabilitasyon ng mga komunidad na nasalanta. May katanungan ba?